Magandang gabi po mga kababayan. Ating pag-uusapan itong paghiganti ni Marcolita. Ngayon, sa Hunyo 4 ay mag-umpisa na siya ng tinatawag na sesyon na hearing para sa Blue Ribbon Committee, kung saan ay uungkatin niya numero 1 yung mga taong nangapi sa kanila. Sino kaya? Sino kaya ang mayayari dito? So bago lahat na masasagot natin ay siguro ay magbibigay lang tayo muna ng musika natin. Musika ng ating channel. Watching from Singapore, Andrea Gueco, Mayap Abingi. Okay. Dito muna tayo. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang
Sabaruto. Mismo. Good evening. Nelson Laher, yan ang matagal na inantay ng mga tao malaman kung ano ang mga ninakaw. Yun. Okay, ladies and gentlemen, pagkatapos niyan ay isasalang na rin natin yung kanta ko para kay Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Maraming salamat, si Manila Tamba Zero. Zaldi ikulong Maraming niya. salamat. Tapang at malasakit ibalik. Para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so dito siguro mahaba-haba yung diskusyon natin. Unahan natin na ngayon sa tinatawag na yung anunsyo ni Cayetano, Alan Peter Cayetano, na umpisa na sa June 4 ang pagbabalik ng totoong investigasyon ng Blue Ribbon. At ang unahing patawag, yung 18 Marines. Si Gutesa ipatawag na rin. Balik. At patistiguhin sa video conference si Saldico. Kikabahan sila lahat nito. Okay? Ito po ang anunsyo ni Cayetano. Marcoleta led, flood control proved to resume June 4. Sabi ni Alan Peter, so we finished a caucus over lands and we agreed. Subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy ang Thursday na flood control scam hearing. Ito na. Budi mo, bidu. Ito na, patay kayo. Lahat kayo, patay kayo. So ngayon, bakbakan kayo ng husto ngayon ni Marcoleta. Gaganti na ngayon si Marcoleta sa ginagawa ninyo na na kasampahan pa uno ng plunder ni Boying Rimulya nang dahil lamang sa 75 million na binigay na pera ng mga kaibigan niya kasama si Mike Defensor para bago mag-eleksyon, gagamitin niya para manalo siya sa pagkasenador. Wala na siyang mga committee noon, so ano pang purpose sa pagbigay ng pera? Hindi na sila makakakuha ng pabor galing kay Marcoleta. So kung walang purpose at walang bigay lang, bukal sa loob, ay wala pong kaso yun, walang plunder. Akalain mo si Boying Rimulya, kakasuhan pa ng plunder, kakahiya ka naman, Mr. Marcoleta, si Mr. Rimulya. Pero bagong lahat yan, pasinayaan mo na natin, nag-celebrate po ng birthday ang isa sa mga 18 magigiting na mga dating sundalo. Sila po ay the 18 brave ex-soldiers, 2 army at 16 na Marines. Pakinggan natin sila. Kasama nila si Attorney Levy Baligod. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ang klase mga Marines, no? Pagkanta ko ng birthday, ang bless na yun. Francisco, Manny Boy, good day. Ito na, sigurado kurog mga tuhod ng mga yan. Okay ha. Pasalamatan natin sa mga Boy, oh. Mga Marines, mga pugi, mga Marines, oh.
Salamat. Ito yung gusto ni Ping Lacson. Ayos. Ito yung mga lumalaban para sa bayan, mga Marines. Okay. So ngayon, tingnan naman natin, ito nakukurog na si Soto. Kung ano man mangyari nito. Sabi ni Tito Soto, pumalag to si Soto tsaka si Lacson na babalik si Marcoleta. At si Marcoleta na ngayon magpapatawag. Alam mo sino papatawag ni Marcoleta? Yung 18 sundalo. Nako, babanggitin sila lahat. Patay si Soto 5 maleta. Si Erwin Tolpo, 6 na maleta, dinala sa Green Hills. Nako, patay kayo lahat. Si Lila de Lima, si Franz Castro, si Raul Manuel, si Arlene Brosas, mga makakaliwa, binigyan din ng pera. Nako, si Lila de Lima, si Father Flavi, pati si Joel Chua. Dami nang binibigyan ng pera. Si Ace Barbers, ang dami. Si Janet Garen, anak ng weteng. Si matindi, hinatid pa sa bahay niya, napakarami. Si Teacher Stella Marikimbo. Grabe, nakakahiya kayo. Ha? Wala kayo, Kuya Pi. Kakahiya kayo, ibalik niyong pera na kinuha niyo. Kakahiya. Pakinggan muna natin si Marcoleta na nagpapaliwanag po siya muna sa mga ginawa na kinaso sa kanya na 75 million na binigay ni Marty Pensor para sa kanyang kampanya pero hindi niya naisama sa susi. Pero absuelto na siya sa susi sa kumilik na kaso dahil binigay ito ay bago pa mag-eleksyon. Tapos kinakasuhan naman siya ng plunder sa katwiran o sa teorya ng mga ombudsman na investigador na inutusan ni Boying Rimulya na tumanggap daw siya ng pera na 75 million para indirect bribery ang tawag by reason of the office. Ang problema, wala ng mga committee na hawak si Marcoleta. Pag-graduate na siya, June na yun. Pag-graduate na siya bilang congressman. So, ibig sabihin, ay wala na rin bago mag-eleksyon, binigyan pera, wala na rin siyang maitutulong kila Mike Defensor. Anong pabor may bigay niya? Wala siyang hawak na committee. Tsaka party list congressman siya. Yan ang problema noon. So, ibig sabihin, kung ano man ang balak at bakit binigyan, bukal sa loob nila ni Mike at marami silang pera, gusto nila papanalunin sa Senado si Marcoleta. Okay? Pakinggan muna natin si Marcoleta. Paliwanag niya ito sa yung binigay ng 75 million sa kanya at kinakasuhan sa ngayon ng ombudsman. Ang number 1 na katwiran ni Marcoleta, pribadong pera ito, hindi ito pera ng gobyerno. Hindi kaya sa inyo mga pera ng gobyerno. Pakinggan natin si Tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yeah. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi na kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yun. yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Bakatin kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Exactly po, establish mo yun. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito, Jen, ito sinasabi ko yan, ng mga panahon kailangan mong i-connecta
Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, Oho. talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi ano. plunder nga raw, ano, pag ano. Kaya napakahirap corruption. talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Oho. Siya mismong nagbigay ng katibayan. O, sa palatuntunan natin ito, sa Oo, ano, sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta ako po. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi Jen ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period magsisimula ng February 11 O, 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Mhm. Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon. patas. Opo, oho. Ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Mm-mm. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ay yung ginastos mo. Teka muna, ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Opo. Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang Mhm. magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side niyo. Bakit yun? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi, pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So nung makita ng Comelec, wala kanya siyang Oh. wala siyang kasalanan diyan. Walang- Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Mhm. Ang bumoto diyan 6-0. Opo. Ibig sabihin halos silang lahat. Lahat ng commissioners Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila hindi siya nag-participate. nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa Comelec na nagtapat lang ako. Mhm. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa Ba't sagot ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga baka sila yung nabigyan. Oho. Pero hindi ginastos. Baka yun ang Yun problematic. ang Tingnan mo diyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka.
Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Oho. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila. Ha? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, ha? Ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time. Wala. Ito. Alam mo ba? Mukhang test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawan law eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Oo. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Mm-mm. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwali na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya niya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oh. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect bribery. bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oo. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun May pangako. ano? dahil sa Ganon. opisina mo. Mhm. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Naku, ng lahat ng mga committees. Opo, commission on Halos appointments. lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. Eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang nun. kalalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung commission on appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Mhm. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato Mhm. ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso ng kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan. Oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey. Lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po. Yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating Mhm. kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung totoo ako'y naman yun. Tsaka bata. kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kunela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Oh, yan ha. So yan na ngayon. Ang mangyari na maghiganti na si Marcolita.
Ito ngayon, tinatake na ngayon para kay Jinggoy. Isa ito sa paghiganti niya si Jinggoy. Mamaya tatalakay natin kay Jinggoy. Yan, tinidiscuss niya rito si Jinggoy. Naawa siya kay Jinggoy. Pero mas dinadala niya sa argumento na gusto tapyasan ang kanilang majority na nakakukuha lang. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo na maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kagad ang Kakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kagad, kulong ka kagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing, Opo. o yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siya kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo. Yung paninindigan niya, binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. No? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Kayo ko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Tao ka lang naman eh. Okay. Yan ang tatanggalin na natin yan. So, ngayon, itong isa sa target, yung mayabang na ito, pati itong isang babae na mayabang, na may 3 billion insertion, pati itong isa, pinakamalaking insertion, 5 billion. Ito yung mga target ni Marcoleta. Una, walang iba kundi si Erwin Tolpo. Sino ba yan dito? Unahin muna natin? O hindi? Si Erwin Tolpo muna unahin natin. Yung mayabang na ito, pasigaw-sigaw. In such a hurry? Such a hurry. Is the majority in such a hurry
to tackle this motion, this allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate informations and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is Oh. that the reason Bakit ikaw? Mamaya, papakita ko mga 6 na malita ang binigay sa'yo. Dapat ikaw kakasuhan din. why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, Yan yan ang kabubuhan ni Tolpo. Una, nakalimutan nata ni Erwin Tolpo na wala siyang pinag-aralan sa batas. Piling magaling siya, nagmidya-midya nung araw, akala tama siya. So ang binabasihan niyang argumento niya, mali yung proposisyon ni Marcoleta. Dahil ang gusto ni Marcoleta, mula ngayon, lahat ng mga wala sa Senado ay pwedeng dumalo sa session ng Senado sa pamamagitan ng video conference. So, binanggit naman ito ni Erwin ngayon, yun pala, kasi makukulong ang dalawa dito. Tinutukoy niya yun ay si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. So ngayon, iyon ang parang pang-insulto na rin. Nakipag-away siya. Ang basihan ng kanyang argumento, hindi natin pwede mamadaliin itong panukala na papayagan nating bumuto ang mga senador na wala sa plenaryo ng Senado sa pamamagitan ng video conference. Yun ang panukala ni Marcoleta. Ngayon, ang argumento naman ni Erwin Tolpo, base sa ating rules, sa Section 14, Section 41, Rule 41, Section 14, na nagsasabi na kung mayroong panukala na pagbabago, dapat ibigay mo na sa Rules Committee, pag-usapan ng Rules Committee isang araw, bago ibalik sa plenaryo, sa maramihan na ng mga senador, at pagbuto-butuhan. Yan ang punto niya. Tama nga naman siya, yan ang mga nakasulat. Pero mali siya, hindi siya kasi abogado, na ang mga batas ay pwedeng palitan ng plenaryo ng Senado pangkabuuan at any time. Walang yan, kahit na walang committee. Yan ang hindi niya alam, hindi naintindihan. So ngayon, nung time na yon, ang Committee on Rules ay wala pang membership kasi kapapalit pa nga lamang ng kapapalit lamang ng liderato. Pumalit pa lang sila ni Alan Peter Cayetano at blanco lahat, walang member sa Committee on Rules. At wala ring chairman sa Committee on Rules. That's the time, pwede mo rin option din yan ng plenaryo kung pag-usapan sa kabuuan ang isang tinatawag na pagbabago para sa pamantayan na gagawin nila. Kung ano-anong gagawin nila, yun ang pamantayan ang susundin. Pero kung wala pa at pwede namang idirekta ng pangkabuuan ng Senado. Yan ang hindi niya alam. So ngayon, nagkukupal-kupal siya. So ang hinahabol niya dyan, sa totoo lang, kinatakutan niya kasi ito na ngayon, magsisimula na ang Blue Ribbon Committee, kumbaga
parang pwede mo sabihin na kunwari hindi makikialam si Marcolita sa Blue Ribbon. Nilagay muna ni Alan Peter Cayetano yung kapatid niya na si Pia bilang mamumuno ng Blue Ribbon. Yun pala, ang target pala, gagawin pala na subcommittee chairman, gagawa ng subcommittee sa flood control at ilalagay si Marcolita. At yun nga, inanunsyo kanina. Yun! Ngayon, patay ka, Erwin Tulfo. Ito pang isa pa. Si mayabang na isa pa na may 3 billion insertion din. Akala mo magaling. Kunwari, malinis, makadilaw, akbayan, o si Risa, Opportunity now to apologize on behalf of the minority 11, our group, to the public that has been going on for several days now. We haven't done anything. We haven't been productive in the Senate. Hindi mo pwede makuha niya kasi nakipag-away kayo. Imbis magtrabaho kayo, gagawa ng batas na book out kayo, katarantaduhan nyo. Okay? So, ito pang isa, yung kapatid niya na si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo naman, siya ang senador na pinakamalaki ang insertion. 5 billion. So, ito na ngayon, mauungkat naman ito ngayon ni Marcoleta. Yan si Erwin Tulfo. Oh my God, yung man in action na tagapagtanggol ng mga inapi, David din sa flood control project, ito ay matatapos pinangalanan ng bagong testigo ang pangalan ni Sir Raffy na may kasamang resibo. Ay siya naman, ang isumbong mga Tulfo niya para lang sa away mag-asawa. Nung naging senador siya, nawala na. Ay, kupal din talaga ito. So ngayon, ito na ngayon, titingnan natin ulit for the last time yung anunsyo ni Alan Peter Cayetano na ilalagay si Dante Marcoleta. Breaking news! Senator Marcoleta, tinalaga ni SP Cayetano na mamuno sa Blue Ribbon Subcommittee na nakatutok sa flood control scandal. Isang malaking tungkulin ang pinagkatiwala kay Senator Rodante Marcoleta matapos siyang italagang mamuno sa bagong binuong Blue Ribbon Subcommittee na magsasagawa ng investigasyon sa mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Yan, patay kang bata ka. So, atin ngayon reviewin yung mga affidavit ng mga Marines. Ito po yung affidavit ng Marines. Yan. Mga magnanakaw, ito na kayo. Sinumpaang tungkulin, ito na mga 18 Marines. Ang pangalan, marami sila dyan, hindi ko nabasahin. At ang papahayag nila, nagtrabaho sila kay Saldico, at kasama na sa trabaho yung executive assistants ni Saldico na 3. Ilan? Hindi lang 3, pero sikat ay si John Paul Estrada, taga Manawag, taga Pangasinan, La Union, taga La Union. Si Mark Tiksay, tapos si Joshua Cano, si Jan Kirby Paharilaga, si Rolando Supat, tsaka si Attorney Samuel Benbiahe at Aris Ganggum. Yan ang mga executive assistants ni Saldico. Nakausap ng mga 18 Marines. Ang bagsakan ng pera ay sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City, kung saan doon ang accounting ng mga pera na galing sa iba't ibang mga tao, katulad ni Congressman Erwin Gatiola, bago dalhin namin sa Unit 56 City, the Horizon Homes, Shangri-La, BGC, Taguig City. Kadalasan ay nakikita namin habang binibilang ang pera bago isilid sa iba't ibang uri ng lalagyan. Depende sa dami ng pera na pinadala. Ito ay isinisilid sa iba't ibang laki ng lalagyan. So, maleta, ang large ay 50 to 70 million ang laman. Ang medium ay 30 to 40 million laman. Ang small ay 15 to 25 million. Pero mayroon pang isa paper bag, 5 to 10 million ang laman. Tapos expandable envelope, 2 million. So, minsan, pag naubusan ng maleta, ay nilalagay ang pera sa mga karton o sa mga storage boxes. Kami rin ang inutusan na bumili ng mga lalagyan na ito.
So isang halimbawa ay ang paghatid namin sa bahay ng isang mambabatas na pinakita namin sa larawan sa ibaba. O ito, si John Paul Estrada, nagbibilang ng pera sa opisina ni Saldico. Ayan, grabe yung pera, ang dami. May counter siya, counting machine. Sabi ng iba daw, rice cooker. Ito naman, yung 2 tauhan na babae, nagbibilang pa rin ng pera. Ang pangalan nila ay sina May Ann de la Cruz at Kate Villarreal at Lorelei Carpio. 3 pala sila. Pero yung isa hindi makikita rito. Ito naman yung pagdala ng mga malimaletang pera sa bahay ni Representative Stella A. Kimbo. Ayan, no? Mga malimaletang pera. Bahay ni Kimbo yan. Grabe. Tapos ang nagpadala rin ng pera, ang may pinagdadalhan ng pera sa mga galing sa mga iba't ibang congressmen kagaya ni Eric Yap, kagaya ni Edwin Guardiola ay sa number 41 Nara Street, South Forbes. Bahay ito ni bahay ni Saldi, 42 41 Nara Street kay Saldi ata to, kay Romualdez. Tapos si Green Hill San Juan, Midas Hotel, at office ni Saldico. Ang mga bahay ni Saldico to. So, number 12, may mga pagkataon din na nautusan kami sa hintayin sa Valle Verde 6. Ang i-deliver na male-maleta ng pera galing sa iba't ibang mga nagre-remit kay Saldico. Tulad ni Congressman Edwin Guardiola. Meron din linggo-linggo na pinipick up na pera galing sa number 20 Barnabas Street, South Forbes Park, sa bahay ni Secretary Laurel Chu. Grabe naman. Nagre-remit pala si Francis Laurel Chu. Meron din nag-deliver sa basement na paradahan ng Shangri-La Hotel sa BGC tulad ni Bucor Chief Retired General Gregorio Katapang. Kurap pala si Katapang. Number 13, sa mga susunod ay aming isasalaysay ang aming personal na nalalaman tungkol sa iba't ibang pagde-deliver namin ng mga mali-malitang pera. Number 2, kumpirmasyon ng mga salaysay ni Elizalde Escu at Master Sergeant Orly Goteza. Number 14, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Goteza na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nagkasama rin namin siya sa pag-deliver ng malimanetang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pagde-deliver ng pera. Ayan si Gutesa. Ayan. So, sa larawan ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito si Gutesa din yan. Nagbibitbit ng mga malitang pera. May karton din na pera. Okay. Sunod, number 15. Napanood din namin ang mga naisiliwalat ni Saldico sa pamamagitan ng social media at pinatupatuhanan namin ang kanya mga sinabi tungkol sa pag-deliver ng pera sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Tapos meron pa, ICC operations. Number 16, ako, Bernard Tubi, kasama sina Mark Teksay at John Paul Estrada ay nagpalit kami ng 2 maleta na tig 56 million pesos ang laman sa dollars sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati. Kung ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na 56 million ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M. At naikwento rin nina Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil kailangan na ilan sa amin na nagtatrabaho. Ito bakit tumalon dito? Number 7. Diretso na muna tayo. Balikan natin yan. So, dahil, number 6, 7, pinaghandaan ng mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. Number 17, pagdating ng December 2023 ay kami, Roosevelt Waupan, Romel C. Galapon, Cecilio Laruder, Bernard Tubi, at iba pa naming mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul at na foreigners
sa airport, ibinigay ni Sunny Trillanes sa akin ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na mga pangalan ay si Glenn Cala at William Rosato. Sa sunod na gabi ay 4 na babae naman ang dumating na isa sa kanila ay si Chantal Daniels. Number 18, ilan sa mga ginamit ng mga foreigners na sasakyan ni Saldico ay pinakita sa larawan sa ibaba. Yan. Mga mabibigat na sasakyan. Number 19, tumuloy yung mga taga-ICC sa Citadines, Makati at nag-stay sila ron ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin na mag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Number 20, ang kanilang accommodation sa Citadines, Makati ay sinagot ni Saldico dahil si Mark Tiksay ang nagbayad. Number 21, naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Maynila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Saldico. At sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyayari ang mga extrajudicial killings na konektado sa war on drugs ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Number 22, pagkatapos nilang umikot ng ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nagmeeting ang mga foreigners kasama si Sunny Trillanes sa Dusit Sunny Hotel sa Makati City. Nagmeeting sila ng mga foreigners sa Unit 9, Manila Polo Club, Townhouse sa Forbes Park. At kausap nila sina former Speaker Martin Romualdez Saldico at Sunny Trillanes. Number 23, aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga International Criminal Court dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na siya ang taga-ICC at ang ibang larawan ay ang iba niyang mga kasama. So, Duterte pinayagan humarap sa ICC via video link. Andun pala si Chantal Daniels. So, ito si Chantal Daniels sa kanang litrato. Naglalakad sa kalsada sa Makati. Tapos ito naman, si Chantal naman kasama ng 2 babae na ICC investigator. At ito naman, 2 lalaking members na Chantal Daniels na team. So magkasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong November 2024 at 2025. Number 24, kami ay naghalinhinan pala sa pagsundo at paghatid sa airport ng mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Number 25, tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels at condominium sa pagbalik-balik nila sa Pilipinas noong 2024 hanggang 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati at Diamond Makati. Number 26, ginamit nila ang condominium units ni Saldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel, accommodations sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay o si Ronald Diso na tao ni Sunny Trillanes ang nagbayad. Number 27, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, 2024. Holiday Inn, Glorieta at Holiday Inn Makati, 2025. Kung saan, doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin, si Bernard Tubi, ni Sunny Trillanes, katulad ni na Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima at di umano ng EGK at sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano ay pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis. Yan. Ito yung isa sa mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos.
sa kanyo na litrato sa Bilibid Prisons to. Tapos number 28, si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air, Makati na sa pagkaalam namin ay bahay ni dating Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Ito'y inamin ni Boying Rimulya na ito. Kasama sa meeting sina Sani Trillanes, inamin na rin ni Sani Trillanes at Police General Nick Torre, inamin na rin ito Nick Torre at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Napag-alaman namin na bahay yun ni dating Secretary Rimulya dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bill Air ay sabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Rimulya ang aming pupuntahan. Number 29, noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sani Trillanes para sa gastusin na konektado sa mga ICC personalities. Una, ako, Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lupian, Philippine Army retired. At John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban, at si Master Sergeant Andy Pulidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera na parehong lugar sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Taberdo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico Jr. ay nakapag-deliver sa parehong lugar ng 2 paper bag na naglalaman ng pera para kay Sani Trillanes. Number 30, palaging nagpupulong sina Sani Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club, Townhouse, sa Southport, Makati kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, Bernard Toby, ang isa sa mga kadalasan na naiiwan na security ni Saldico sa Townhouse. Kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang mga meetings ay binibigay lagi ni Sani Trillanes, binibigyan lagi si Sani Trillanes ng paper bag ng pera. At minsan naman ay isang small maleta. Small maleta, mga 30 million. So number 31, palitan kami sa aming security duty para sa taga-ICC. Halimbawa, ng aming assignments ay so ginawa yung scheduling nila. Okay? So number 32, minsan na pag-alis ng mga taga-ICC ay pinag-uusapan po ako, Bernard Tubi nagsalita, na ipapaship ang kanilang mga gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta. Kasi pinalitan mga laman ay pera. Kaya ang mga kanilang mga damit ay pinadala through DHL. So nasa ibaba ang larawan ng mga resibo ng DHL na nagpadala ng mga ilang gamit nila, Maya Bracken, may pangalan pa kung sino mga tauhan ng ICC. Mara Bracken sa USA at Delcore Murphy sa Den Haag, Netherlands. Yan po ang resibo. Palagyan natin ang resibo kung makita pa natin. Ayan, nakalagay mismo sa pangalan, address nila. Okay? Kaya wala silang kawala dyan, puro may resibo. So number 33, noong kami ay nag-escort sa mga taga-ICC, napansin namin ang mga sumusunod. Walang ibang ini-interview ang mga taga-ICC, kundi ang mga taong pinakontak lamang ni Sani Trillanes kay Bernard Tubi, na pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid Prisons sa Muntinlupa at sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva. Letter B, palaging nakikiusap nakakausap nila si Sani Trillanes, nagkaroon din ng 2 pagpupulong, ibig sabihin nakakausap lagi ng ICC, si Sani Trillanes. Nagkaroon ng 2 pagpulong mula sa nakasama ni dating Speaker Martin Romualdez at Saldico. At nagkaroon din ng isang pagpupulong na kasama nila sina Police Brigadier General Nick Torre, Martin Romualdez at Saldico sa isang bahay sa Biler. Letter C, ang kanilang accommodations ay binayaran ni Saldico at ni Sani Trillanes. Letter D, maliban sa National Bilibid Prisons, lahat ng mga pagpulong at interview ay naganap sa mga pribadong lugar. Na item number 4, mga deliveries kay Comelec Chairman George Garcia. Grabe. Kumita pala si George Garcia dito. Nagkaroon ng 2 meeting si Saldico
at George Garcia sa Midas Hotel at sa bawat meeting na ito ay binigyan ni si Comelec Chairman George Garcia ng tig 2 medium-sized na mga maleta o kabuuan ng 4 na mga maleta ng pera. Pucha. Magkano yun? 4 times 4, 160 billion. Number 35, pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at Paul Estrada ang mga malita mula sa sakyan namin papunta sa sakyan nila ni Attorney George Garcia sa car park habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. Item number 5, ang mga delivery sa House of Representatives. Sa tuwing may Quadcom hearings. Kada Quadcom hearing pa na may delivery. Tuwing may hearing ang Quadcom, ay inutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Saldico papuntang House of Representatives na magdadala ng paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Sinabi sa amin ng mga executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas. Number 37, nandun lang kami sa malapit na helipad at nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabatas sa kanilang mga driver at mga kani-kanyang bitbit sila sa mga paper bags na siyang mga dinadala namin doon. Item number 6, ang mga deliveries kay dating Speaker Martin Romualdez. Number 38, nag-umpisa kami na magkasama sa pagde-deliver ng maletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, Forbes Park mula sa September 2022 hanggang 2023. Nalipat ang aming diniliberan na bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa 9th number 14 Nara Street, South Forbes Park noong 2024 hanggang 2025. Siguro natandaan ko ito na nagsalita si Tambe na nirenovate na yung bahay niya sa 42 McKinley Street. So, kadalasan ay 3 beses sa isang linggo kami nagde-deliver sa kanyang bahay sa Forbes Park. O mahigit 100 beses kami nakapag-deliver sa mga bahay nito. Hindi bababa sa 20 na malita hanggang 22 na malita ang aming dinideliver. Minsan ay umabot sa 6 na high-ace buns ang gamit namin sa pag-deliver. Grabe. So number 39. Pareho mga panahon, September 22 hanggang 2025, ay halos 3 hanggang 4 na beses kada linggo rin kami mag-deliver sa isang bahay sa Aguado na katapat lamang ng Palasyo ng Malacanang na hindi bumababa sa 20 na maleta bawat delivery. Number 40, madalas din kami mag-deliver sa mga pera sa units 8 and 9, Manila Polo Club, Townhouse sa Forbes Park. Item number 7, pag-deliver ng pundo para sa social media, troll farm operation. Grabe ha. So number 41, si Master Sergeant Guteza at Dado ang naatasan na tumanggap ng mga pera na binibigay ni Secretary Laurel Tio. At diretso nilang binibigay ito sa leader ng mga trolls na na-second hanggang 4th floor ng isang gusali sa Valero Street, Makati. Paminsan-minsan ay inutusan din kami ni Mark Tiksay at Paul Estrada na mag-deliver ng 2 paper bags sa namumuno o humahawak sa nasabing trolls. Grabe ah. Sino kaya troll farm manager nila? So, number 42, nautusan din kami ng ilang beses na mag-deliver ng medium-sized na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park o sa mismong bahay ng isang taga-media. Item number 8, mga maalaala namin sa ngayon na dinilibera ng pera ng mga mambabatas. Ito, kasama si Erwin Tolpo dito. Number 43, marami kami mga nasaksihan na mga mambabatas na nagbibigay ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes, paper bags o maleta, ngunit hindi namin alam ang kanilang mga pangalan. Pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon ay ang mga sumusunod na mga mambabatas ang aming naalala na nadelibera ng pera dahil matandaan namin ang kanilang mga pangalan. Kami, sabihin, kasama dyan si Gumban, si Laruder, Buluntante, Orbillo, Galapon at Tubi ng mga Marines. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng malita kay Senator Chis Escudero sa number 9th Street, number 150 corner, Himadi, New Manila, December 2024. So, dapat imbestigahan si Chis Escudero para dito. Letter B.
Ako, tukoy kay Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Oabina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium size na maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Taga Green Hills sa kaniyang gagong yan eh. Di ko alam kung paano siya nakabili ng bahay dyan. So letter C, kami, si Orbilio, at iba pa, at si Paul Estrada, ay nag-deliver kay Senator Loren Ligarda. At kasama din Ligarda ng 2 medium size na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Tapos letter D, kami, si Orbilio, Laruder at iba pa, at si Mark Tiksay ay nag-transfer sa sasakyan ni dating Senator Bong Revilla ng 2 medium size maleta pagkatapos ng meeting niya kay Saldico sa restaurant ng The Taste of LA, Morato Street, Quezon City noong 2024. So, next is kami, tutukoy kay Orbilio, Buluntante, Toby at iba pa. Kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina. Tag 50 million bawat isa. Times 250 million. Sa building, sa isang building sa Baclaran, katabi ng Baclaran Church. So, letter F, kami, natutukoy kay Orbilio, Bubaris at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized na maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Villa Street, Daang Hari, Las Piñas. Number 44, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta ng mga congressmen, women na naalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. O palagi namin silang nakikita pag nakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa House of Representatives at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club, Townhouse, Forbes Park. Sila ay mga sumusunod. Letter A, Abante, Beni Abante. So sa House of Representatives sa Townhouse yan na tumanggap. Itong letter B na binura, ito po si Romeo Acop. Nakatanggap din yun. Binura lang dahil patay na siya. Letter C, Adjong. Si Adjong, ito yung spokesman ngayon ng House of Representatives impeachment team. Taga Lanao del Sur. Kawatan na pala numero 1 to siya Alonto Adjong. So si Jose Alvarez na Palawan, Forbes Park House. Tapos si Jojo Ang, taga Townhouse. Si Julien Baronda, taga Iloilo, congressman ng Iloilo City. Si Ace Barbers, congressman ng Surigao District 2, Surigao Norte. Si Ching Bernos, House of Representatives. Si Arlene Brosas, congressman ng Gabriela Party List. Si Franz Castro, congresswoman ng Axe Teachers Party List. Si Joel Chowa, congressman ng 3rd District ng Manila. Si Manix Dalipi, congressman ng Zamboanga City. Si Leila de Lima, hindi pa siya congressman noon. Si Dan Fernandez, congressman ng Laguna. Si Janet Garen. Si Don Gonzales ng Pampanga. Si Jay Kunghon ng Zambales. Si Jervil Luistro ng Batangas, 2nd District. Si Raul Manuel, NPA, pero tumatanggap ng pera, ha? Tapos si Sandro Marcos, nagbigay rin doon. Si Paulo Ortega, yung Ortega na matabang tao, lalaki, sa LA, LU, La Union. Si Joseph Paduano, Valente, Joseph, grabe batod mo kwarta ba? Taga Negros. Si Stella Kimbo ng Marikina, nakatanggap din, pati sa bahay niya, hinatid. Si Romualdez Martin, Townhouse at Residence. Si JJ Suarez, isa ka pa. Tapos si Erwin Tulfo, Green Hills Village. Kita mo na mga tao, mga ipokrito. Iba pang mga opisyal. Item number 9. Number 25, ako, Bernard Toby, ay sinama ni Saldico na mag-deliver ng 5 large size na malita sa bahay ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos sa Paway, Ilocos Norte. Si Sandro Marcos ang nasa bahay nila noon at siya tumanggap at ilang oras ang nakalipas dumating na rin si BBM at Lisa Marcos.
Gumamit kami ng eroplano na may tatak na air taxi, PH. Lumapag kami sa Labag City at nag-land travel papunta sa bahay nila. Nag-overnight kami doon at may mga pictures ako na kasama sina Bongbong Marcos at Sandro Marcos sa loob ng bahay nila. Number 46, nagbaba din kami si Wow Patipapa ng 2 medium-sized na malita sa basement 3 ng Horizon Home, Shangri-La, at doon kinuha mismo ni dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Naku, mataid na babae kataya. Ha? Amina, adun pera kasan. Naku, hingi ng pera. Si Amina Pangandaman po ay Maranao, magandang Maranao. Number 47, si retired General Gregorio Katapang, katanggap din. Siya naman ay nag-deliver ng 8 maleta. Nag-deliver siya. Large at medium size kay Saldico sa BGC Shangri-La. Habang nag-usap sila Saldico at Gregorio Katapang ay nagpatulong si Paul Estrada na ilipat ang mga 8 maleta mula sa isang pick-up sa car park ng BGC Shangri-La at nilipat namin sa aming sasakyan. Okay, number 48, nag-deliver din kami, Gumba natin pa. Kasama si Mark Tiksay at 8 malita, isang small, 7 medium, sa bahay ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa isang bahay sa Quezon City. 49, nakita namin na si retired General Eduardo Anyo ay binigyan ng isang paper bag pagkatapos ng meeting nila. Sa Polo Club, Town House, kasama si Saldico, dating Speaker Martin Romualdez at Lila de Lima. Item number 10, ilan sa mga litrato at videos na aming napagdeliveran ng pera. 50, sa buong panahon ng aming pagtatrabaho kay Saldico ay nakunan namin ng litrato o video ang ilan sa mga aming pag-escort ng mga pera. Sa pinadeliver niya sa ibang opisyal ng gobyerno, katulad ng mga nauna na naming nasinalaysay, marami din siyang pinadalhan ng maraming pera sa iba't ibang taga-media. Sino kay taga-media? Si Corina Sanchez nakatanggap. Si Karen Davila nakatanggap. Sino pa ibang nakatanggap? Ayan. Ito mga bilugan, ito mga malita. Oh. Okay. Yan, ikakarga mga mali-manitang pera. Tapos ikarga sa helicopter, mali-manitang pera. Ito pa. Yan. Yan. Dami niya, nakita nyo. Dami, ha? Mga active na pulis na aming nakatrabaho. So may kasama pala silang pulis. Sino-sino mga pulis? Ito si Major Ermelo de Sosa Jr., Police Captain Alvin Nugid, Police Master Sergeant Johnny Calleja. Ano mo ito? Attorney Howard Calleja. Tapos Police Chief Master Sergeant Larry Villen, Police Master Sergeant Dennis Jan Bourbon, Police Sergeant Julius Mendoza, Police Master Sergeant Richard Ocampo, Police Master Sergeant Nery Jason Oira Jr., Police Master Sergeant Emmanuel P. Ariglado, Israel R. Aison, Police Master Sergeant Erwin Y. Dizon, Police Master Sergeant John Del S. Makilaw, Police Chief Master Sergeant Richard V. De Los Santos, Police Chief Master Sergeant Valentino T. Taguba, Police Staff Sergeant Joven M. Tumariwan, Police Staff Sergeant Ernesto Bermondo. Ang mga may mga makikinabang sa kanila sa pamamagitan ng pagsira, ito ay mga trabahong puliso. Nangungupit. So, yan po ang mga matindi na mga bagay na nangyayari. Yan po ay usisain ni Marcoleta. Kay Gutesa, usisain din siya ulit. Kay Saldico, ipapalabas nila at marami pa pong iba. Kaya ito na, antayin natin ang pagpuputok-putok ng mga alikabok. February 14, nakukulong si De Lima. Nakulong siya February 2017. Binigay ito ay 2024.
25 ng kanon na. Hindi pa siya congressman, hindi pa siya nanalo. So, nyari, may mas exciting pang darating na Senate hearing. Sigurado, mas exciting ito. Tapos, anong taon yung hindi pa nakulong si Dilima? Nakulong na sa yun. Nalabas na doon, nakalabas na siya. Dr. Toto, good evening po. Illegal daw yung subcommittee. Hindi yan illegal. Nagsinasabi lang illegal na mga hinayupak. Sige ha. Ito lang muna. Hindi muna ako magbati sa inyo isa't isa. Maraming magandang gabi po sa lahat. At paki-like, paki-share na lang. At paki-join na lang sa aking Facebook account. Hanapin nyo na lang sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok. At saka may isa pa akong account sa YouTube. Mag-like din kayo doon sa Dr. Toto Kausing. Okay. Thank you po. Salamat po.